Yan, good morning. Good morning mga idol. Welcome po muli sa ating channel. Ito po muli inyong lingkod, si Boyet, ay muling bumabati ng isang magandang umaga. Bueno, mga idol, tulad pa rin naman ng dati, tayo naman magkukwentuhan lang na may kaugnayan pa rin sa ating mga napapanood at nakikita sa iba't ibang idol natin na kapwa rin natin vlogger. Pero mga idol, ang paksa ng ating tatalakayin, pag-usapan natin yung tungkol sa double gunner at saka yung yung nanggagaya ng itsura. Ang tawag doon ay double gunner yata. At saka yung poltergeist, di ba mga idol? Alam niyo ba mga idol, yung mga ganung uri ng elemento o masamang espiritu, mapanganib yan mga idol. Oo, lalo't wala kang taglay. Delikado yan doon sa mga idol natin na walang alam sa larangan ng espiritual. Oo. Kasi yan, pagka nangyari sa inyo yan, lalo yung poltergeist, nananakit yun eh. Oo. Ganon din yung double gunner na yan, yung nanggagaya ng ngongopya ng itsura. Nililin lang ka lang yan, idol. Pagka nakatsempo ka ng ganyan. Pero yan naman, kung malakas ang iyong kakayahan, hindi naman yan uubra. Oo. At hindi yan talaga lubusang haharap sa'yo. Maliban na nga lang, doon sa mga idol natin na walang alam at walang kakayahan. Oo, may panganib yun. Kasi, isipin mo, nangyari nga sa akin yan, kwento ko na yan, di ba? Ginaya yung itsura ng anak ko. Kumatok ng alanganing oras sa amin. Mabutit hindi yung misis ko ang bumaba para puntahan. Ako ang bumaba. Nung makita ko siya sa bintana, nung sinabi kong bukas yan, tulak mo. Kasi kumatok sa pinto eh. Sabi ko bukas yung pinto, tulak mo. Pero pagkasabi ko ng gano'n, bigla siya nawala sa bintana. Ang alam ko, pumunta sa pinto. Bumaba ako, tapos ako na nagbukas ng pinto. Wala siya doon. Oo, sinilip ko hanggang sa labas ng compound namin, wala. Ganon mga idol, delikado yun. Ay kung wala akong alam, bibiktimahin ka nun eh. Kung mga nambibiktima yan, yung poltergeist, nambibiktima yan. Ganon din yung double gunner. Kaya yan, napagkukwentuhan lang naman natin yan, mga idol, dahil nga, nangyari yan sa akin. At baka mangyari din sa inyo. Ngayon, dumakot tayo doon sa mga third eye, yung may third eye. Hindi lahat ng may third eye, idol, tunay. Kasi, marami dyan na nakakita lang ng konting pangitain, may third eye na. Nakakita lang ng isang kababalagan sa ganung lugar, may third eye na. Hindi ganon, ang tunay na may third eye. Dahil ito inyong lingkod, matagal akong may nakasamang may third eye. At nabanggit ko na nga doon sa una kong video, yung mga ganyan may third eye, daig pa niya ng x-ray machine kapag may pinasuri ka. Pag mayroong nagpapanggap na may third eye na nakaharap mo, may dala kang bag, pasuri mo yung bag mo kung ano laman. Pag nasabi niya kung ano laman ng mga bag, anong mga laman ng bag mo, tumama yung sinabi niya, tunay na may third eye yun.
tagusan ng paningin nun. Pero pag hindi niya nasabi ng diretso yung laman ng bag mo, hindi yan, sablay yan. Kasi yan tunay na may third eye, walang malayo, walang malapit ang paningin yan. Kapag pinagana niya yung third eye niya, kaya niyang patagusin ang kanyang paningin sa kahit saan. Kasi ginagawa nga namin yan nabang nakwento ko na yan Pag meron kaming bahay na susuriin, may nag-imbita sa bayaw ko para suriin yung bahay nila, alamin kung ano nasa loob ng mga elemento o espiritu. Pagdating namin, paglabas ng may-ari ng bahay, hindi muna kami papasok. Tatanungin namin yung kasama namin may third eye, suriin mo yung loob ng bahay, kung ilan ang kwarto. Pag nasabi niya kung ilan ang kwarto sa loob ng bahay, tatanungin namin yung may-ari, totoo ba na ang kwarto niyan Ano ba, sinabi niya, 3 kwarto. Totoo ba, 3 kwarto niyo? Magtataka ngayon yung may-ari, paano nalaman? Ganon. Ang tunay na may third eye. Pagkatapos, tatanungin namin ulit yun. Papasuri namin ulit. Ilan ang CR nila? At bukod dito kay ma'am, ilan sila na nasa loob ng bahay ngayon? Ngayon na nga, presented pera yung nasa labas. O pag sinabi, pera doon sa may-ari na kaharap namin. Pag sinabi 5 sila, 4 yung nasa loob. O pag tinanong namin yung may-ari, ilan yung kasama mo sa loob? Pag sinabi, tama nga, 4 na sila nandun. Sino-sino, tatanungin namin yung may third eye. O pag sinabi, 2 babae nandoon at saka 1 bata, tapos 1 matanda. Pag tinanong namin ulit yung may-ari, tumatama. Saka na kami papasok. Ganun ang tunay na may third eye, idol. Kaya nga yung mga nagpapanggap na may third eye, pag ako makakaharap niyan, meron ako kayo papasuri sa kanya na pag nasuri niya, paniniwalaan ko siya. Kasi meron nagpapanggap siyempre, yung nakikita niya, hindi mo nakikita Ano ba, sinabi niya, ayan may tao yung may maligno dyan sa lugar na yan Ay, hindi mo naman nakikita, siya na nakakakita. Ang magandang ipasuri sa tunay na may third eye, yung mga bagay na nakikita mo rin. Oo, di ba? Na hindi niya alam. Yun ang magandang ipasuri sa tunay na may third eye. Yan. Kayo mga idol, ang tanong, naniniwala ba kayo sa third eye? Naka-encounter na ba kayo ng taong may third eye? Nasubok nyo na ba siya? Yung kanyang third eye? Yan, binibigyan ko kayo ng clue kung gusto nyo subukin yung may third eye. Siyempre, may dala kang bag. Pasuri mo sa kanya yung bag mo kung ano laman. Pag nasabi niya yung laman ng bag mo, ganun nga sabi ko nga sa iyo, tunay na may third eye, para siyang x-ray machine Kung may kinatatago-tago ka sa bag mo, tanong mo sa kanya kung ano laman ng bag mo. Tsaka mga idol, tandaan nyo, ang mabigat na sa mga may tunay na may third eye, pag may halong kalokohan. Oo. Kasi pwede niyang hubaran sa paningin yung babae. Sa paningin niya, pwede niyang hubaran Kita niya buong kaluluwa niyan Oo. Pero ang tunay na may third eye, at ginagamit sa mabuti, hindi niya ginagamit sa ganun yun. Doon na sa tama. Yung nabanggit ko na sa una kong kwento yan, yung nakadiscovery ng portal ng Biringan. Yun. Ang daming naghanap ng portal ng Biringan. Walang nakatuklas, walang makapagsabi, pero yun. Simple-simple lang yung ginawa niya. Sinundan lang niya yung kung saan bumaba yung nasa bus at kung saan tumawid. Sinundan lang niya yun. Binaybay niya yung lugar na yun. Pagdating mo sa may kabila, tumigil siya. Nakita niya, nandun ang portal. Ay sabi nga niya, kung saan nawala yung tao, nandyan ang lagusan.
Yun. Kaya itong kwentuhan natin, mga idol, halo-halo na to. Ah, Nag-umpisa tayo sa poltergeist at saka doon sa double gunner. Dito tayo ngayon sa third eye, di ba? Ah, Ganon mga idol, tayo naman itong programa natin, puro kwentuhan lang ito. At salaysay ng mga nakaraan. Yung mga nakaraan natin, kinukwento ko na rin. Nabanggit ko na nga dati, hindi ganito ang vlog ko eh. Ang pagbablog ko tungkol sa negosyo namin, sa Uno Online business, at saka doon sa trabaho ko bilang lupon taga pamayapa. Nung lagi ako nakakapanood sa mga idol nating may mga kakayahan o may mga spiritual na kaalaman, para ako nainganyo na i-vlog ko na rin yung sa akin, kung ano yung nalalaman ko at kung ano yung mga nakaraan ko't karanasan ko. Binabahagi ko na rin. At yung mga napapanood ko sa ating kapwa vlogger, sa ating mga kapwa explorer. Kasi, parang, alam mo sa totoo lang mga idol, nung una hindi ako marunong mag-vlog-vlog ng ganito. At saka nung una nahihiya ako. Umarap sa camera ng ganyan, tapos magdadadakdak. Kasi merap yata yung ganito, kaharap ka sa camera, nagdadadakdak ka. Oo. Sabagay, hindi ka naman dapat mahiya kung ikaw lang ang nakaharap sa camera. Di ba? Pero ganun pa man, pag hindi ka nga sanay, wala kang masasabi pagkakaharap ka na sa camera. Ako, nung una akong humarap sa camera para mag-vlog tungkol sa business namin, nabubulol ako, wala akong masabi. Ganun din yung tungkol sa trabaho namin sa Lupon. Pero ganun pa man, pagka ikaw pala naasa na, ayun, parang baliwala na lang sa'yo. At kung ano pumapasok sa isip na gusto mong sabihin, yung mga naaalala mong mga pangyayari, nasasabi mo ng diretso. Tulad ako, yung mga naging karanasan ko, naikukwento ko ng diretso. Sa camera, sa harap ng camera, ganito. Ganon. Pero nakaranas na rin naman ako mag-interview. Doon sabi sa barangay, sa trabaho namin, may mga in-interview ako minsan doon. At saka yung mga kakilala ko na nagbablog-vlog kami ganyan, tropa-tropa minsan. Pero mga idol, pag nasanay ka pala sa ganito, hindi na rin nakakahiya, hindi ka na rin mahihiya. Kung kahit may kaharap ka, mas gusto mo pa nga yung meron kang meron kang kaharap na kinakausap Kaya lang dito sa amin, pag ako nagbablog ng ganito, wala akong makasama. Nahihiya sila. Pag sinabi ko, tara, vlog tayo. Magkwentuhan tayo tungkol sa mga pangyayari o mga ano natin. Nahihiya. Kaya malimit na lang ganito. Solo flight ako. Kasi, hindi mo naman pwede pilitin yung tropa o yung ano mo na makijoin sa pagbablog mo, di ba? Lalo't ganun, mahihiyain. Kasi sa totoo lang, kapag bago-bago ka pa umaharap sa camera, mahihiya ka talaga. Lalo na pagka may mga kasama ka. Dahil minsan, pagka meron akong ka-join, pagka nagkwentuhan kami na, vlog natin to. Ako mag-e-intro, tapos papakilala ko kayo. Pag pinakilala ko kayo, introduce yourself, papakilala nyo sarili nyo. Papakilala ko kayo, vlogger din. Di ba? Bahala ka na umisip kung anong channel mo. Ganon. Kaya masarap din yung ganito. Kaya nga ako, sa totoo lang kahit hindi ako nakamonetize ganado ako mag-vlog. Bakit? Nakahiligan ko na to Wala nga akong pakialam kung mamonetize ako o hindi. Sa YouTube pa naman ako nag-upload. Pero, siguro, kung makatuwa na ko ni YouTube na i-monetize, di ayos lang. Di ba? At mas pag-iigayin ko pa. Pag ako na-monetize sa YouTube, kukuha na talaga ako ng makakasama ko. At yung magiging editor ko. Kasi itong pagbablog ko, walang edit-edit, direct na to Kung ano itong harap ng ganito na nagbibideo tayo, nagbibideo ako kung ganito, wala nang edit yan. Pag in-upload ko yan, diretso. Walang cut. Hindi nga kasi ako marunong mag-edit Pero pag ako mamamonetize, at
magbablog na ako sa mga ibang lugar, yung mangingibang lugar na ako, ba, sa mga viewing system, ganyan, o yung mga pag-explore, kukuha na ako ng makakasama ko. Kukuha ako ng cameraman ko. yung mag-ano sa akin. Siyempre, bibili ka na ng mga gadget. For the meantime, wala pa tayong budget, ganito lang muna. Di ba, tama? Importante naman, nakakapagbigay tayo ng impormasyon sa ating mga viewer. Nakakapagbigay tayo ng mga panoorin. Bagamat kwento-kwento lang itong ganito, makakapulot din sila. Oo. Di ba? Gaya ng mga kinukwento ko. Yung mga viewer ko, kung sino man yung makakapanood ng video kong ito, may makukuha rin sila. May mapupulot sila. Bakit? Kagaya nung sinasabi ko na mag-ingat kayo sa mga double gunner at saka yung poltergeist na yan. O yung mga maligno na nagpapakita sa inyo. Di ba? Ngayon nung nakaraan, kinuwento ko sa pagbablog kong ganito, yung tungkol sa salamin. Ang sabi nga nung ibang yung salamin daw, portal. Mali, hindi po portal ang salamin. Hindi ko naman kinukontra yung ang paniniwala portal ang salamin. At sabi pa ng iba, pinamumugaran daw ng kung ano-anong masamang espiritu at elemento. Yung salamin. Pero hindi po ganon. Dahil ang salamin, reflector yan ng ating anyo o itong ating itsura. At nabanggit ko na nga, kapag may, kagaya ito, nagbablog akong ganito, kahit araw, kapag may dumaang masamang elemento dyan o masamang espiritu, mahahagip. Lalo yung may mga maligno o mga masamang espiritu na pagkaganto nakikiusyoso Pag makiusyoso siya sa binablog mo ganyan, mahahagip siya ng camera. Bakit? Ang camera minsan, mayroong camera na may carbon o may nahahagip yan. Hindi rin minsan makakapaglihim sa camera ang anumang uri ng elemento at espiritu. Lalo't nagbablog ka, 10 oras ng gabi, mag-isa ka. Tapos medyo yung paligid mo medyo creepy. Yung sabi ko, pag nakihalo, ang diablo. Sa ginagawa mo. Di ba? Di ba, nagbablog kang ganyan. Sabi ng diablo sa aliporis niya, pumasok ka sa eksena, pakita ka sa kanya. Yun. Pero kung malakas ang mo, hindi naman basta-basta makikialam din ng diablo sa iyo Alam din naman ng diablo kung anong kakayahan mo. Lalo pagka nakita na ng diablo, paano mo puksain yung iba niyang alipores? Hindi rin. Hindi na rin magpapalabas ng mga alipores niya sa harapan mo yan. Kasi bawat alipores na puksain mo, nangihinayang din siya doon. Di ba? Kumbaga, tauhan niya yun pinuksa mo. Kaya nga sa mga nagdidisinuha naming trabaho, bago ako pumuksa ng mga alipores ng diablo ro, kinakausap ko muna. Kaya ikaw naghahari sa kanila rito. Pakiusap lang, huwag mo na silang pakilusin. At huwag mo silang utusang mamirwisyo. Dahil, pag ubusin ko sa harapan mo yan. Ito nabanggit ko na rin mga idol. Kapag may nagmilagro sa harapan mo, yung pinto, pinagalaw yung pinto. Dalawang klase lang yan. Pag yung pinto gumalaw, sumara, o kaya nakasara, bumukas. Pag yan bumukas, dalawang klase lang yan. Either na nasa loob siya ng kwarto o na kasabay mo siya na gustong pumasok doon. Kung nakabukas naman yun, pwedeng nasa loob din siya, sinara niya. O pwedeng nasa labas din siya. Ganon. Pero, ang distansya niyan, left and right, tigli 5 metro sa kaliwa, 5 metro sa kanan. Pag sinyapol mo yung buong area na pinagmilagruhan niya, sa ayaw niya sa gusto aabutin siya. Matitigok siya dyan. Pag marunong ka, Pero kung hindi ka marunong at wala kang kakayahan, huwag ka mangangas kasi baka
ikaw ang balingan, ikaw ang buweltahan, eh mataranta ka. Di ba? Pero pag marunong kang pumuksa at sinampol mo yan, sino man ang mga elemento na nasa loob ng bahay o masamang espiritu na nakakita sa ginawa mo, mangingilag yun. O bakit? Eh, nagsample ka na eh. Kaya sabi ko, panoorin mo, sasampulan ko yung alipores mo. At pag hindi mo pinatigil yan, ubusin ko yan. Kaya malimit ka, sinasabi ko eh. May kita kakagalaw kayo sa loob ng bahay na to. Eh, dalawang klase lang. Kung hindi kayo lalayas dito, pupuksahin ko kayo. At kahit hindi ko kayo nakikita, huwag niyo ipagmalaki sa akin na hindi ko kayo nakikita. Dahil ang espiritu, talagang hindi nakikita yan. O, yung kapangyarihan, hindi rin nakikita yan. Pero lumalaganap yan. Pag sinyapon ko kako yung area nyo niyan, kahit saan kayo dyan, aabutin kayo. Kasi sa Bataan nga, may ginawa na kami niyan mga idol. Oo, yung bata doon na nagpapakita. Nung sasapulin ko na eh, tumakbo, tumakas, pumunta doon sa pinanggalingan niya. Akala niya hindi siya kayang habulin ng kapangyarihan. Pag binugaan mo niya, saan man tumakbo yan, susundan siya niyan. Ang nangyari pa nga eh, pagpasok niya sa bato, kasi nanggaling siya sa bato eh. Ang nangyari pa, pagpasok niya sa bato, nadamay pa yung dalawang matanda doon. Nakasama niya, yung pala, apo yun, yung dalawang matanda. Ay, sutin pala talaga yung batang yun. Oh. Yun ang malimit magpakita doon, nananakot eh. Kaya pagdating namin doon, yung nagandang unang siya ng guni sa amin eh. Oh, yung puksain namin, yung bato na yun, dati, nung hindi pa napupuksa yung laman doon, kahit anong lakas ng ulan, hindi raw nababasa yun. At hindi dinadaanan ng tubig. Pero nung puksain namin, yung bata, nadamay lang yung dalawang matanda sa loob. Ngayon, nilulumot na yung bato. At nauuka na, dinadaanan ng tubig. Tinubuan na pati ng maraming damo. Dati walang damo yun, klarado yung hurma ng bato. Oh. Ngayon, nilulumot na, puro damo, nauuka na. Dahil dinadaanan na ng tubig. Pero noon, hindi yun daw nababasa. Kahit anong lakas ng ulan at hindi dinadaanan ng tubig. Ganun, idol, ang isang lugar pag may laman o may residente na nakatira, may namamahay. Hindi yan na kaya nagtataka sila eh. Ba't ngayon nilulumot na? Dinadaanan na ng tubig pag umuulan. Nauukab na nga eh. Oh. Pero nung datna namin yun, kahit ako mismo nakita ko yung area nun, maganda. Bilog yung bato, malaki, tapos malinis, walang mga damo. Nakalutang siya eh. Sa gilid siya ng bundok, para siya nakadungaw ganun yung bato. Malinis. Walang mga halaman, walang mga damo. Pero nung puksain namin, yung pupuntahan ko yung lugar eh. Masukal na eh. Madamo. Hindi mo na maaninag yung bato kung nasaan. Sabi ko nga, asan na ba yung bato rito? Ayan ikaw, yung may uka oh. O, napuno na ng damo. Pero nung hindi pa namin pinupuksa, walang damo ron. Malinis at klaradong-klarado mo yung bato. Sandali po. Ayan. Tuloy natin yung ating kwentuhan, mga idol. Tayo naman eh, nagkukwentuhan lang. Itong pagbablog natin ito, pagbablog kong ito, mulat-mula. Puro kwento lang naman. Minsan lang, pag napatyepo na meron akong kasama, o meron akong ini-interview, ganoon. Pero pangkaraniwan, pag solo akong ganito, yan lang, kwento lang. Kaya nga wala akong masyadong viewer. Walang nanonood ng vlog ko. Siguro sabi nila, walang kabuhay-buhay ito. Pero okay na naman sa akin, kahit wala akong viewer, walang importante lang. Eh, nagagawa ko yung hilig ko. Di ba? Ba't hindi ako nakakaperwisyo? Kapwa ko, okay lang. Kaya minsan yung mga kasama ko sa barangay, niyayaya ko sila, mag-vlog tayo rito. Ayaw, takot. Baka daw bawal. Eh mga polis ka, nagbablog eh. Oo.
meron tayong mga kasama sa gobyerno na nagbablog. Yung, kalimutan ko yung pangalan ng vlog ng pulis na yun eh. Oh. Hindi bawal ang mag-vlog ang social media, basta huwag mo lang gagamitin sa hindi mabuti, sa kapakinabangan lang ng mamamayan, walang bawal. Kagaya ito, nagkukwentuhan lang naman tayo, sinasalaysay natin yung mga nakaraan natin. Anong bawal dun? Ang bawal yung sisiraan mo yung kapwa mo, mumurahin mo, pagsasalitaan mo ng hindi maganda, ibubulgar mo sa maraming, kasi ito, pag in-upload mo na ito, maraming makakapanood yan. Sa ayaw nila sabi ito, makikita yan eh. Oh. Kaya bawal, yung community standard, dapat huwag mong malalabag yun. Kasi once na, yung nga sabi ng idol natin si Bungo, oh, shoutout ka pala sa'yo, idol. Bungo, TV. Yung nga sabi niya, kung ayaw mong mariakan, yung video mo, i-private mo. Di ba? Ako hindi ako nagpa-private, open for the public talaga to. O, ganun pa man, wala tayong viewer. Wala tayong masyadong viewer. Kumbaga, never heard sa kanila eh. Hindi tayo kilala. Okay lang yon. Talagang gano'n, pag hindi ka pakilala, hindi ka kilala, wala ka talagang follower, wala kang viewer. Walang susubaybay sa'yo. Lalo't wala namang kabuhay-buhay yung binablog mo. Di ba? Tulad ko, sa paningin ng iba, na makakapanood dito, walang kabuhay-buhay. O, di ba? Tama? Pero okay lang sa akin yun. Basta importante, hilig ko to eh. O, di ba? Ganun lang. At kahit pa paano naman, may mapupulot naman sila sa mga kinukwento ko. O makakakuha rin sila ng mga idea. Kagaya nung kinukwento ko. Ito, may kukwento pa ako sa inyo. Nabanggit ko na yan, ang engkanto, 3 klase. Itim, puti, at pula. Di ba? Nabanggit ko na sa mga unang video ko yan. Yung engkanto ni Diyos, ang kaharian yan wala dito sa lupa. Nasa taas yan. Aliporis ng taas yan eh. Yung mga engkanto ni Diyos. Yan yung mga puti. Lahat ng engkanto nandito sa lupa, 2 klase, itim at pula. Ganon din yung mga sinasabi ng mga duwende na yan. Oh. Yan. Ang pinakamalupit na na-encounter namin, yung engkantadang pula. Yung mga engkantong pula, ang mga engkantada yan eh, kulay. Sinabi lang engkantadang pula, pero hindi naman talaga pula ang kulay nila. Oh. Kumbaga dito sa atin, yung mga engkantadang pula na yan, yan yung mga Amazona. Malulupit yan. May na-encounter kami nun dahil yung hipag ko nga. Naikwento ko na yan eh. Hindi marunong magpatawad yan. Oo, at mayayabang yan. Akala mo talagang may ibubuga. Ang sabi ba naman eh, walang makapipigil sa akin. Gawin yung gusto nyo, gagawin ko, gusto ko. Oo. Kaya nga yung kasama namin may third day eh. Nung sabihin ko sa kanya, Ben, wala na kami magagawa kundi puksain ka. Nagmayabang pa eh. Sige, kung kaya mo. O sabi ko doon sa kasama namin may third day, turo mo. Pag turo niya, bugahan ko yung kamay niya. O. Sabi nung may third day, mayabang nga yan, kuya pala. Wala naman pala eh, ayan o, wala na. Laho na. O, si pati mo, may third day ka, baka nagtago lang. Wala, sabi niya. Pumusok eh. Nalusaw. Alam niyo mga idol, ang kapangyarihan ng itaas, walang hihigit yan. Lumulusaw yan eh, ng masamang espiritu at ng kung ano pang elemento. Kaya, yung nga sabi ko nga, maging ang bayaw ko, sinasabi ng bayaw ko yan, kapag ka marami ka ng pinuksa na aliporis ng Diablo, kilala ka na niya. Oo, kasi lahat yan, aliporis ng Diablo yan eh, maliban na nga sa engkanto di Diyos. Yung sinasabing engkanto di Diyos, yun yung nasa taas. Pero yung lahat na nandito sa lupa, mga laman lupa na yan, mga duwende na yan, kung ano-ano, maligno, aswang, aliporis ng Diablo yan. Alagad niya lahat yan. Oo. Lahat ng alagad ng Diablo, hindi yan mananaig sa kapangyarihan ng ating Panginoong Diyos. Kaya kung ang taglay mo, mataas, sino yan? O, di ba? Hindi ka kayang harapin yan pag alam na mataas ang taglay mo.
lalo't marunong kang pumuksa. Oo. Di ba? Pero mga idol, bihira sa mga idol natin, manggagamot man yan o ano yan, ang pumupuksa. Oo. Meron akong kaibigang albularyo, pero hindi ko na alam kung nasaan siya ngayon. Nung huli kami magkakwentuhan, patungo siya ng Ormoc. Oo. Magaling na albularyo rin yun. Ang lakas magpasuko ng mga ano, yung mga kinukulam. Ang ginagamit niyang pan-trace. Napakalambot lang na yung tissue. Sipi mo tissue, bibinutin niya yung tissue, iipit sa ganito mo. Pag inihipan na ng spreketek niya yun, at meron ka, sigurado, laglag ka sa inuupuan mo, sa tindi ng ano. Pero hindi siya marunong pumuksa. Oh, hindi siya pati pumupuksa. Ayun lang, sabi ko sa kanya, diyan kayo magkaiba ng bayaw ko. Ang bayaw ko pag nakahuli ng mga ganyan, lalo't mga mangkukulam o mga mambabarang, hindi na pinapatawad yan. Kahit mga kuya na hindi na po ako ulit, sasabihin nun, talagang hindi ka na makakaulit. Dahil ito na ang huli mo. Kasi ang katuwiran ng bayaw ko, kapag nakarating ka sa akin, katapusan mo na. Dahil nga, pumupuksa yung bayaw ko eh. Oo. Kung ang ibang mga albularyo nalilinlang mo at nababalingan mo, yung sinasabi mong hindi ka nauulit, bibigyan pa kita ng pagkakataon, magpaalam sa pamilya mo. O kaya magtawag ka ng mga kasama mo, kauri mo, o kalahi mo, para sabay-sabay na kayo. Ganun, yung bayaw ko, malupit yun. Kaya hindi lahat ng mga albularyo o manggagamot, siguro marunong hindi sila pumuksa, pero ayaw lang nilang gawin. Kasi meron ako nakausap din na isang albularyo. Sabi niya, kaya hindi raw siya pumupuksa, iaayuno mo raw yan bago mo puksain. Sabi ko, no. Kung tunay kang alagad ng taas, hindi na kailangan yung ayuno. Mararamdaman mo yan kung iuutos niya. Oo. Ay kami nung araw, palibasa nga, meron kaming kasama na may third eye, siya ang taga-tanong namin sa taas. Tanong mo sa taas kung anong dapat ito. Pag sinabing ganon, wala kami magagawa. Pupuksain talaga siya. Oo. Bibigyan ka ng pagkakataon, sabi ng bayo ko. Magpaalam ka na muna. Meron pang nangyari niyan eh. May nagpagamot, may nagpatingin. Eh, kapitbahay lang palang may gawa. Oo. Eh, kinanta, kapitbahay lang. Pero hindi siya mismo ang kumukulam. Pinatrabaho. Kalamihan naman ang nangyayari sa ganyan, kung hindi inggit, naiinis. Pero yung inggit, tandaan nyo mga idol, sa kahit sa normang pangyayari, yung inggit, malakas makapinsala yan. At nakalagay sa Biblia yan. Walang ibinubungang maganda yung inggit. Pumapatay nga yan, yung inggit eh. O, kagaya nun, naguto, nagbayad, sa magkukulam. O, marami kaming na-encounter na nung buhay pa yung bayaw ko, pag inipitan o tinawag yung espiritu nung ano, nagbayad lang. Magkano binayad mo? Ngayon, kung nagbayad lang para perwisyohin lang, hindi naman talaga itutumba o ano, tanggalin mo. Pag hindi mo tinanggal yan, pag kami nagtanggal niyan, ilalagay namin sa harapan mo yan, sa katawan mo. Ibabalik namin sa iyo yan. Ganon. Siyempre, yung mga, ano naman, yung mga ganyan naman mga manggagaway o mangkukulam, kapag marunong magbalik ang isang manggagamot at isinara niya yun, hindi na kayang tanggalin yun nung may gawa. Sabi nga nung bayo ko,
Pag ibinalik ko sa iyo yan, humanap ka na ng kapareho mo na kayang tanggalin yan. Kamamatay. Sabi nga nung bayaw ko, pag ibinalik namin sa iyo yan, kamamatayan mo na yan. Oo. Ganun kalupit yung bayaw ko nung nabubuhay pa. Ayun nga, yung kaibigan ko rin albularyo, si hindi ko nababanggitin ang pangalan noon. Para sa kanyang kapakanan. Hindi raw siya marunong pumuksa. At hindi siya marunong magbalik nung ginagawa. Tinatanggal lang niya. Kasi una daw, pag ibinalik mo raw sa kanyang ginagawa mo, para ka na rin daw mangkukulam. Oo. Parang may point din siya ron. Kasi sabi niya, Brad, pagka ibinalik mo sa kanya yung ginagawa niya, tinanggal mo rin sa sinalbahin niya, tapos ibinalik mo sa kanya, para mo na rin siyang kinulam. Sabi ko naman ganito, iba yung direktang kinulam mo siya, kasi yung ibinalik mo lang yung ginawa niya. Kumbaga, binalik mo lang sa kanya para maramdaman naman niya yung sarap ng ginagawa niya. Yung bayaw ko minsan ganun, pag ayaw puksain. Halimbawa, ayaw ipapuksa ng taas. Binabalik lang. Sige, ayaw ka rin lang ipahintulot. Para maramdaman mo yung sarap ng ginagawa mo, ilalagay ko sa iyo, ibabalik ko sa iyo. Halimbawa, mga karayom na tinarak. Pag ibinalik sa iyo yung mga karayom na yun, sabi nga niya, humanap ka na ng kapareho mo na kayang tanggalin yan. Kasi yan pala, may lock yan. Pag marunong mag-lock, anong gawin mo? At kahit sino mang gagamot, kailangan puksain mo yung migawano para matanggal mo siya. O kaya, kunin mo yung mga gamit niya, pasabugin mo. Oo, yung bayaw ko nagpapasabog ng gamit yun, may gamit ka, kahit anong taglay mo. Ang mabigat lang, baka pati ikaw mapuksa, kasi pag inisprikitik yung kamay, tinapik ka sa balikat ng 3 beses. Kaya nga siya, pag nagtatanggal siya ng gamit, sinasabi niya rin sa may third eye, tanggalin mo lahat yung gamit niya, lagyan mo siya sa harapan. Sa harapan niya. So, lalo ko na sa katawan, tinatanggal kasi baka maepektuhan. Pati siya, mamamatay yun eh. Ganon. Kaya yung bayaw ko, pagka pinuksa ka, lahat ng gamit mo, dama yan. Kaya pati nilagay mo rin sa sinalbahe mo, mawawala na ng bisa yun kasi nawala na yung ano mo eh. Yan mga idol, nagkukwentuhan lang tayo, di ba? Pero kung inakala ng iba na walang pakinabang itong pagbablog ko, okay lang yun. Pero sa totoo lang, yung mga makakapanood dito, makakapulot sila ng idea o makakapulot sila ng kapaki-pakinabang. Diba? Sa mga kinukwento ko. Yan naman, karanasan lang namin yan. Nung nabubuhay pa yung bayaw ko. Kaya lang, mula nung mawala yung bayaw ko, wala. Yun naman ang ikinamatay naman sakit. Yung nga sabi niya, yung normal na sakit, hindi kayang gamutin ng kahit sinong manggagamot. Normal yan kaloob ng itaas yan Kung yan ang paraan para bawian ka na ng buhay, walang sino man ang pwedeng pumigil. Di ba? Pero kung gawa lang ng kapwa mo tao, masamang espiritu, kayang pigilin yung kamatayan. Kung ang papatay, masamang espiritu. Sabi na nga ng Diyos yan kay Satanas tinanong siya, di ba? Nabanggit ko na sa una kong video. Satanas, saan ka galing? Sabi ng Diyos kasi si Satanas, sa totoo lang, akala ng iba, hindi nakakapasok ang demonyo sa simbahan o sa ano pa mang mga worship, house of worship. Nakakapasok, nakakakit nga sa trono ng Diyos Umakyat si Satanas sa trono ng Diyos. Tinanong siya ng Diyos, Satanas, saan ka galing? Ang sabi niya, nagparot pa rito ako sa magkabilang panig ng mundo. Ganun katindi si Satanas, makakala nyo. Di ba? Kaya lahat, aliporis niya lahat yan. Sabi ng Diyos, nakita mo yung lingkod ko si Job? Sabi niya, oo.
O subukin mo siya, wag mo lang kukunin ang kanyang buhay. Dahil alam ng Diyos, si Satanas, marunong kumuha ng buhay. Mga agaw nga yan eh. Inagaw na nga niya yung karapatan mo para maglingkod sa Diyos eh. Di lalo pa yung buhay mo yung kung gusto niyang kunin. O, kaya winali nga siya, wag mo kukunin ang kanyang buhay. Sa totoo lang, si Satanas, sumasamba sa Diyos yan. Nagbabakasakali yan na baka tanggapin pa siya. Dahil siya yung matandang dragon na pinahirang na kerubin, tinapon sa lupa. Nagmataas sa sarili, nagmapuri yan. Gusto makipantay sa Diyos. Kaya ang ginawa ng Diyos, tinapoy siya sa lupa. At para naman subukin yung mga tao kung kanino papanig, sa Diablo o sa Diyos. Di ba? Yan. Bihira nakakaalam ng ganyang sistema, mga idol. Kaya itong pagbablog kong ganito, kung inaakala ng iba na walang silbi, okay lang. Pero kahit paano, may mapupulot kayo, di ba? Kaya huwag kayo maniniwala na ang Diablo hindi nakakapasok sa simbahan o sa anumang gusali na pinagsasambahan. Nakakapasok. Trono nga ng Diyos, naakyat niya eh. Hanggat hindi pa naghuhukom, malaya ang Diablo. Kahit saan pumunta. Kahit sa trono ng Diyos, nakakaakyat yan. Pero pagdating ng araw ng paghuhukom, andun na ang katapusan yan. Ibubulid niyan sa dagat-dagatang apoy na nagnininga sa asokre. Diba? Sa ngayon, wala pa yung dagat-dagatang apoy, wala pa yan. Yung sinasabing impyerno, wala pa ngayon yan. Wala pa. Kaya akala ng iba, pag namatay ka at makasalanan ka, bagsak mo agad sa impyerno. Wala pang impyerno. Hindi pa naghuhukom eh. Kailan ba itinakda yan? Sa araw ng paghuhukom. Kaya nga may kung ano-anong lumalabas din sa YouTube. Yung Gate to Hell. Pinapakita yan eh. Merong isang malaking butas na punong-puno ng apoy. Meron na ano sa YouTube niyan. Hindi ko na matandaan kung saan yun. Gate to Hell. Nakalagay dun eh. Meron din pinakita sa ibang lugar. Parang syudad siya. Ano naman yun? Ano bang title nun? Ganun din. Patungo rin doon sa hell, sa impyerno. Pero sa totoo lang, wala pang impyerno. Hindi pa naghuhukom eh. Doon nga niya ibubulid si Satanas eh. Ang Diablo eh. Kasama ng kanyang mga aliporis at mga alagad. Yan, mga idol, nagkukwentuhan lang tayo. Pero sana nakakapulot kayo ng katotohanan. Kasi mga sinasabi ko sa inyo, mga katotohanan yan, nakabase sa Biblia yan. Hindi ko nga lang alam yung mga sita sa Biblia, kung anong talata, kung anong versikulo. Pero, pag binaybay nyo ang Biblia, nasa Biblia yung mga sinasabi ko sa inyo. Anong sinabi na kita siyo? Pinasubok, di ba? Sinubok ba ng Diablo? Sinubok. Binulok nga eh. Kaya nga pati yung asawa niya, anong sabi ng asawa ni Job? Job, hindi ka pa ba tatalikod dyan sa Diyos na pinaglilingkuran mo? Kasi nga nakita ng asawa niya kung ano nangyari sa kanya eh. O ano sabi ng asawa niya? Haling kang babae. Marunong kang tumanggap ng mabuti, hindi ka marunong tumanggap ng masama. Kasi bakit? Yung ginawa sa kanya, masama na yun eh. Dahil nung una, si Job, masagana, marangya. Maraming kabuhayan. Isa sa pinakamayaman. Sa mundong ibabaw. Pinagpala. Pero nung subukin ng Diyos, nawala lahat yun. Pati mga anak nangamatay. Matindi pagsubok ni Job. Walang pwedeng tumapat sa pagsubok na ginawa ng Diyos kay Job. Sa panahon natin, hindi natin kakayanin yun. Kaya nga sa panahon natin, pag nagsubok ang Diyos, alam ng Diyos eh, na hindi kakayanin sa panahon natin, hindi natin kakayanin yun. Kaya nga yung mga panalangin, Ama, wag mo naman akong subukin nang hindi ko kaya. Baka makalimot ako. O, di ba? Kaya ang Diyos naman, alam naman ng Diyos yung kakayahan mo. Hindi ka naman niya susubukin nung hindi mo kaya. Alam ng Diyos na pag ibinigay niya sa iyo yan, kaya mo yan. At doon na titignan yung pananalig mo at pananampalataya sa Kanya. Ganon. Totoo yun, mga idol.
Kaya nga, sa mga panalangin, kung mananalangin ka, hihilingin mo sa Diyos. Ano man ang dumating, huwag mo lang akong pababayaan. Kaya nga ako, ito, kahit ako may taglay, andun ang paniniwala ko sa kanya. Kasi, sa totoo lang, kahit anong taglay mo, kapag hindi yan pinahintulot ng Diyos na magamit mo, ang tanong, may silbi o wala? Wala, di ba? Lalo't galing sa kanya, yung taglay mo. Kaya nga, kung ang taglay mo sa kabutihan, huwag mong gagamitin sa masama. Di ba? Kaya nga sabi ng Diyos, nilagay ko sa harapan nyo ang masama at ang mabuti. Ang liko at matuwid. Kayo ang mamili. Tao pinapili ng Diyos. Pero may pasubali siya. Ilang beses ko nang binabanggit yan. Ang sabi ng Diyos, piliin nyo ang mabuti. Pinapipili ng Diyos ang mabuti. Siguro naman, ikaw, alam mo ang mabuti at masama. Ganon, mga idol. Salamat sa ating Panginoon at nabubuhay tayo ng payapa. Sabi nga, piliin nyo ang mabuti para mabuhay kang payapa. Kasi pag puro kasama ng ginawa mo, maligalig, di ba? Hindi ka mapakali nun. Pag puro kasama ng ginagawa mo. Mismo konsyensya mo, inuusig ka eh. Di ba? Kaya yung mga idol natin dyan na nasa panig ng katuwiran. Ano ba yung katuwiran? Salita ng Diyos. Nga sabi niya, nilagay ko sa gitna ninyo ang masama at mabuti. Yun mga idol, salamat na marami at sa maikling kwentuhan natin nakakapulot kayo ng mga magagandang impormasyon, di ba? Yan naman ang layunin natin na mga vlogger, makapagbigay ng magandang impormasyon sa ating mga viewer, di ba? Sa ating mga subscriber. Ganyan din sa mga follower. Kung meron tayong, kayo may mga follower, pero siguro ako wala. Viewer nga, mabibilang mo sa taliri yung viewer ko eh. Oo. Awalan dito naman, subscriber, marami naman ako naging subscriber. Oo. Nasa 1,000 plus na rin yung subscriber ko. Kaya lang, sa mga video ko, palibasa nga, parang walang kwenta yung video ko, wala akong masyadong viewer. Pero okay lang yun. Importante na ipaparating ko sa ating mga mamamayan yung katotohanan at yung mabubuting bagay. O, di ba? Tama. Lalo na sa mga kapwa nating may alam sa spiritual. O, hindi lahat ng mga may alam sa spiritual, mga idol, nasa katotohanan. Kaya nga doon sa comment ko kay Idol Commander Bantugan ang sabi ko, Idol, sana panatilihin mo yung mabuti mong gawa. Dahil malapit na ang Antikristo, lilitaw na yan. Kaya nga marahil, naglilipanan na itong mga kapwa natin, mga may alam sa spiritual Kaya nga sabi ko, ang Antikristo mapanglinlang. Gagamit siya ng mga tanda at mga himala. Kapag naniwala ka sa mga pinakita niyang tanda at himala, baka matangay ka niya. Pinakamahinam na rin, magbasa-basa kayo ng Biblia, mga idol. Lalo yung mga idol nating may alam sa spiritual. Magbasa-basa kayo. Kasi hindi lahat ng may alam sa spiritual ay para sa taas. Kaya nga sabi sa Biblia, suriin nyo ang inyong mga sarili. Pinapasuri niya Kung anong taglay mo, suriin mo. Yan ba'y sa Diyos? O yan sa Diablo. Gano'n, kasi ang kapangyarihan ng dalawa Ang kapangyarihan ng Ama, ng itaas, kanan. Ang kapangyarihan ng Diablo, kaliwa. O, di ba? May mga virtudes na ang taglay kaliwa, kanan. Meron naman virtudes, kanan lang. Ayaw niya ng kaliwa.
Yung nakilala ko na si Tandang Morales, taga Surigao. Yan ang unang nagbigay sa akin ng spiritual na esprekitik. Ang taglay niya, kaliwat kanan. Yun nga yung mga Bertudis na kaliwat kanan ang kanilang taglay. Yun, isa na nga yung Tandang Morales. Yun mga idol, naikwento ko na sa una kong vlog, sa mga nakaraang kong vlog. Sabi niya, from Mindanao, sinubukan niyang lakarin ang dagat papuntang Manila. 2 araw, 2 gabi siya naglakad sa dagat. Hindi pa siya naka 1/4. Hindi pa niya na nagpasan yung Mindanao. Hindi pa siya nakarating ng Bisaya. Araw-gabi sa dagat siya, doon siya natutulog. Kaya lang, pag may dumaan doon barko, nabubulabog siya dahil sa lakas ng alon. Kaya ang ginawa niya, nainip siya. Kung napapanood niyo yung palabas na Dragon Ball Z, yung kay Goku, yung meron siyang yung tinatawag na instant transmitter, na pag ginanon niya kung saan niya isipin, makakarating siya. Yun, meron siya nun. Kaya sabi nga niya sa akin, sabi niya, boy, walang malayo, walang malapit pag ginusto ko. Isang kisapata lang. Sa bagay, mga idol, naikwento ko na rin to sa inyo. Nung nakasama ko yung matandang yun. Naikwento ko na rin to sa una kong vlog. Sa trabaho namin, ako pagdating kasi ng hapon, atat na akong umuwi. Oo. Para makapagpahinga. Lalo kung hindi kami naka-stayin. Sabi niya, boy, paiwang ka. Ay, palibasa maganda pakisama ng matanda sa akin, hindi ko rin siya matanggihan. At napakabait ng matandang yun. Sabi ko, bakit tatang? Hapon na. Hayaan mo na, mauna na sila, bayaan mo sila. Pero huwag ka mag-alala. Pagdating nila, nandun na tayo. Di gano'n nga, antay ako. Ang kaalisan ng mga kasama ko. Siguro, hindi ako nagkamali, mga 20 minutos nang nakaalis yung mga kasama ko. 2 na lang kami naiiwan doon sa project at saka yung butigero. Sabi pa nga ng butigero, tatang, dito ba kayo matutulog? Sabi niyong Tandang Morales, hindi, uwi din kami. Papalipas lang kami ng oras. Oh. Pero atat na ako noon. Hindi ko na masabi sa kanya, iwanan na kaya kita. Yun, may konti sabi niya, halika boy, tumabi ka sa akin. Tapos, sabi niya akin yung kamay mo, hinawakan yung kamay ko, ganun. Ganyan, no? Nagkaganyan yung kamay namin. Sabi niya, pumikit ka. Huwag kang didilat kung ayaw mong maiwan. Siyempre ako naman, kahit na alanganin ako doon sa sinasabi niya, dati hindi ako naniniwala sa mga ganyan spiritual eh. Oo, sa kanya ako na nakaranas ng ganyan. Di kahit na magtulog yung kalooban ko, may paniniwala at hindi ako, sinunod ko yung gusto niya. Pumikit naman ako. Sabi niya, huwag kang didilat, hanggang di ko sinasabi. Nung yung konti, sabi niya, o sige, dilat mo na yung mga mata mo. Doon ako ng mga idol. Pag dilat ng mata ko, wala na kami doon sa project namin. Andito na kami sa amin. Nakaupo kami sa gutter. Sa tapat ng bahay namin. So, isipin mo, wala akong naramdaman na umangat kami o gumalaw kami. Wala. Kung ano yung pagkakaupo namin doon na panatag, nakapikit ako. Pag sabi niyang dumilat ka na, biglang nagulat ako, wala na kami doon eh. Sabi niya Yung konti, nagdatingan na yung mga kasama ko na una pang umalis. Nagulat sila, nakaupo na kami. Nauna pa kayo sa amin. Malis kami na, nakaupo pa kayo doon, nagkukwentuhan pa kayo ah. Yun ang kauna-unahang, parang nagkaroon ako ng interes. Sabi niya, bago tayo magkahiwa-hiwalay at bago ako umuwi sa amin, bibigyan kita ng ilang esprekitik para may pagdepensa ka sa sarili mo. Yung nga hinahangat ko, yung instant transmitter eh. Pero sinabi niya, mabigat sabi niya yung hinihiling mo.
pagbalik ko na lang, kung sakaling buhay pa ako at magkita tayo, pagbalik ko, saka ko bibigay sa iyo yan. Yan ang hinihiling ko sa kanya eh. Pero hanggang sa ngayon, hindi na kami nagkita nun, yung mula nung umalis siya. Umuwi ng Mindanao, hindi na kami nagkita hanggang ngayon. Baka patay na rin siguro yun. Kasi, nung nakilala ko yun, ang edad niya 75 na eh. Magsi-76 na siya eh. Ang edad ko naman nun, 19. Oh. Eh, isipin mo, 69 na ako ngayon. Ay, baka wala na yun, patay na siguro yun. Yun ang gusto kong makuha sa kanya, yung instant transmitter. Isipin mo, sabi nga niya sa akin, boy, pag ito binigay ko sa'yo, saan mo man naisip pumunta. Pag inisip mo yung lugar na pupuntahan mo, doon ka talaga ihahatid. Kahit hindi mo pa alam yung lugar na yun, pag inisip mo, bahay ng kakilala mo, kung saan mo siya nakatira, lalo't alam mo ang pangalan. Pag inisip mo yung lugar niya, yung tinitirahan niya, tapos binanggit mo yung pangalan niya, doon ka ihahatid. Baka magulat pa yun, bakit biglang nandun ka na, nakaupo ka sa loob ng bahay nila. Sabi nga niya, yung mga anak ko, nagugulat siya sila. Biglang nakikita na nila ako, nakaupo na ako doon sa sala. Yun nga eh, kasi hindi na kami nagkita mula nun. Yung matindi matandang yun, sabi nga niya, siya nga, sa kanya ko nga narinig na ang mga Bertodes, dalawang klase. Merong kaliwat kanan, merong kanan lang, merong kaliwa lang. Pero sabi niya, pinakamahinang klase ng Bertodes, ang taglay niya kaliwa. Puro kasamaan yan. Oo, mabuti pa yung kaliwat kanan, nababalance. Sabi niya ako, kaliwat kanan, taglay ko. Pero mas maganda kung purong kanan ka lang. Hindi ka makakagawa ng masama. Pero pag kaliwat kanan, hindi maiiwasan gumawa ka ng masama. Kasi may halo kang kaliwa eh. Sabi nga na, no, sa Mindanao pa raw siya. Pagka, mahilig din daw siya sa sabong. Pagka gusto niya magsabong, wala siyang pera. Yung kalabaw daw na may kalabaw, makikipag-deal muna siya doon sa lugar na walang kalabaw, pero malayo sa kanila. Mga 10 kilometro mula sa kanila, yung lugar. Makikipag-deal siya, may bibenta siyang kalabaw. Murang halaga lang. Kumbaga, pangsugal, pangsabong lang niya. Sabi mo, sabi niya, sa bagay noon, sabi niya, yung 5,000, malaki na noon yun, sa kalabaw. Bibenta lang daw yun, 2,000, 2,500. Kalabaw. Pag pumayag daw yung kadil niya, pag sinabi niya, bukas ng tanghali, ihahatid ko dito sa bukid mo. Sabi mo, ganun siya katindi. Pag nag-instant transmitter siya, hinawakan niya, sabi nga niya, anumang bagay ang hawakan ko, matatangay ko yan sa pupuntahan ko. Lalo, hinawakan ko siya ng pag hinawakan doon niya ng mahigpit yung kalabaw sa sungay. Kasi ang kalabaw, hindi naman marunong humawak eh. Pag hinawakan doon niya ng mahigpit niya sa sungay, at dadalhin na niya rin sa kausap niya. Nagugulat pa rin yung kausap niya eh. Tatawagin na lang niya. Ito na yung kalabaw. Nagulat yung kausap niya, saan niya idinaan. Wala naman nakita sa sasakyan na pinaglagyan ng kalabaw. Di ba? Yung kung tawagin daw sa kanila yon, bagay sa mga Bisaya, tawag niyang gahuman. Ako, Bisaya din ako, kaya alam ko yung sinasabi niyang gahuman. Ganon. Ayan ha, nagkukwentuhan lang tayo mga idol. Kaya kahit na paano, sana may napupulot kayo sa mga kinukwento ko tungkol sa mga spiritual na bagay. Sa kanya ko nga natutunan yan eh, na ang kapangyarihan ng itaas kanan, ang kapangyarihan ng kaliwa, ng diablo kaliwa. Ngayon, kapag kaliwat kanan ng taglay mo, matindi ka. Hindi mo diablo, takot na sa'yo. Bakit? Kaliwat kanan taglay mo eh. Yan diablo, kaliwa lang ang taglay nun eh. Nakikita mo pa yung kapangyarihan niya. Bakit? Yung kapangyarihan niya, kaliwa lang eh. Meron kang kanan. Di ba? Kaliwat kanan ka. Sabi niya, ako nga nakakapag-utos sa diablo niya yan, mautusan ko pa yan eh.
pag ginusto ko eh. Pag tinawag daw niya yan, may gusto siya ipagawa. Kaya nga sabi niya, nung panahon ng kahigpitan sa Mindanao, gera-gera ng Mindanao, sabi niya, nakatulong ako sa mga militar. Kasi yung hindi kayang pasukin ng mga militar na kuta, sinasabihan ko yung mga militar, dyan lang kayo. Pag binigyan ko kayo ng go signal, saka kayo pumasok. Ang ginagawa niya, pinupuksanan niya ron bago niya papasukin yung mga military. Oh. Nung araw niya nakaharap si Commander Toothpick eh. Sumikat ko niya si Commander Toothpick. Taga Cavite yan eh. Oh. Sabi niya, doon ko nakaharap si Commander Toothpick. Tinulungan ko rin, sabi niya yun. Muntik malupig yun. Sabi niya kasi si Commander Toothpick, ang dala niya, isang kahang posporo. Ilan lang ang laman ng posporo? 48. Yung posporo daw niya, pag inihipa ni Commander Toothpick at sinaboy sa lupa, nagiging sundalo. Oo, nagiging sundalo yan. At walang kamatayan. Yan daw ang kinatakutan sa Mindanao nun eh. Ng mga Muslim, ng mga Commander Toothpick. 48 lang yan eh, isang squad. Ano? Bali isang platoon. 2 squad yun. Oh. Sipin mo, ratratan eh. Walang natutumba, maski isa. Eh paano, hindi naman ordinaryo tao yun, hindi ordinaryo sundalo yun. Pagtapos na rin bakbakan, istrikitikin niya, babalik sa dati yun, palito. Kaya lang, dadamputin niya isa-isa, nagkalat. Ganun. Siya rin ang nagkwento lang din sa akin noon. Pero sabi niya, nung nagkasama kami ni Commander Toothpick, meron kaming kuta na pinasok na talagang hindi pwedeng pasukin ng mga military. Masasawi sila. Pinasok namin ni Commander Toothpick yun. Pero sabi niya, alalay ka sa baba, ako ang papasok, ako ang aakyat. Kasi nag-iisa lang ako. Kung dadala ka ng hukbo mo, mabubulabog pa yung iba. Ayun. Ay may instant transmitter siya. Pagdating daw niya doon sa taas, paglitaw niya doon sa harap ng commander, ginilitan niya agad ng liig. O, niratrat siya ng mga tauhan. Hindi siya tinatablan. Ay bawat mahawakan daw niya. At saka nung isprekitikin niya, nangatumba, nangawala ng malay. Diba, taglay ng Tandang Morales? Pinakitaan nga ako noon, meron kaming kasamang Bertoldo eh. Dinakot siya dibdib, inangat eh. Sabi niya eh, gusto mong ibalik kita sa pinanggalingan mo? Pwede lang ako, baka patay yung tao yun. Kasi nakita ko, nangingitim na yung labi eh. Nilapitan ko naman, sabi ko, tata, ako na nakikusap sa'yo, patawarin mo na lang siya. Binitawan siya. Pagbitaw sa kanya, hindi siya makatayo. Hinang-hina, namumutla. O sabi niya, ibabalik ko ang lakas mo, pero huwag ka nang uulit. Kaya yun, nung nakakwentuhan ko siya, sabi niya, ibang klase ko na sabi niya, boy, si Tandang Morales, humihigop ng lakas. Nung dinakot niya ako, hindi na ako makahinga. Parang hinihigop ng lakas ko. Yun. Kasi tinarantado niya yung matanda. Yung kasama kasi namin yun, Bertoldo yun. Sa amin sa Bisaya, ibig sabihin ng Bertoldo, piloso po, tarantado. Ay ayaw ni Tandang Morales ng ganun. Pag tinatarantado yung mga matatanda. Kasi nakita niya yung kasama naming isang matanda, Tandang Morales, binatukan niya. Sinaway niya. Nagalit pa sa kanya, sabi pa niya, ako? Kaya mo ako? Sabi niya pa rin sa matanda. Ay hindi niya kilala si Tandang Morales. Nilapitan siya, sabi niya, Totoy, tinawag siya Totoy. Totoy, hindi lahat ng matanda, kaya mo. Tinuro yung puno ng mangga. Kung gaano katigas yung mangga na yan, ganyan ako. Pag nabuwal mo yan, mabubuwal mo ako. Yung sabi ng matanda, ay nagmayabang pa. Ganun pa yung dibdib, ganun pa eh. Ay malaki rin kasi ang katawan eh. Tuntukin mo ako kahit saan, pag tatumba mo ako, surrender ako sa'yo. Alam mo, ginawa ng Tandang Morales, hindi sa sinuntok, tinapik lang siya sa balikat. 3 baliktad siya.
Pagkatapos, dinako siya sa dibdib, inangat siya. Sabi sa kanya, gusto mong ibalik kita sa pinanggalingan mo. Oh, ganun. Kaya matindi matandang yun. Pero di na kami nagkita. Paano mga idol ha, salamat ng marami at sinamahan nyo ako sa maikling kwentuhan natin ito. Kung may mga comment kayo mga idol, lagay nyo lang dyan sa comment section para matalakay natin. At kung may mga tanong kayo, lagay nyo lang din dyan. Okay no ha mga idol, medyo sumasama ang panahon, baka abutin tayo ng ulan. Nandito tayo ngayon sa labas. Kaya pansamantala, magpapaalam na ako. Abangan nyo yung mga susunod na nating kwentuhan. At sana huwag nyo akong pagsawaan na panoorin yung mga kwentong kutsero ko. Okay ha? Paano? Kung muli yung lingkod, si Boyet. Hanggang sa muli. Paalam!